Abogado si dating Senador Bong Revilla Jr. dahil sa mabagal na pag-usad ng kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Si Revilla ay nakasuhan ng plunder kaugnay ng PDAF scam. Ito ang balita ni Monokson. Personal na nagtungo si Senador Bong Revilla Jr. mula sa PNP Custodial Center sa Sandigan Bayan, alinsunod sa kautusan ng Graft Court na dumalo ito sa pagdinig sa plunder case laban sa kanya. Mahigit 2 taon nang nakakulong si Revilla at ito ang kauna-unahang pagdinig ng korte sa kanyang kaso kaugnay ng PDAF scam. Ngayong araw nakatakda ang pag-aaral ng korte sa pre-trial order ng kaso ni Revilla upang makausad na ito sa aktwal na pagdinig. Bagamat nakahanda ang kampo ni Revilla, hiniling naman ng prosekusyon na bigyan pa sila ng pagkakataon na amyendahan ng pre-trial order. Kinwestiyon rin ng kampo ni Revilla ang mahigit 100 witness na balak ipresenta ng prosekusyon. Anila, kung lahat ng 119 na witness ay ipipresenta pa, hindi na matatapos ang pagdinig sa naturang kaso. Dismayado si Revilla dahil mukhang matatagalan pa bago matapos ang pagdinig sa plunder case laban sa kanya. Siyempre, na-expect natin mas mapabilis no? Para matapos na to. Pero parang yung tatagal pa. Bukod kay Attorney Ramon Esguera na dating lawyer ni Chief Justice Corona, kinuha na rin ni Revilla bilang abogado si Attorney Estelito Mendoza na dating lawyer ni Senador Enrile. Pinanghahawakan naman ni Bacoor Cavite Mayor Lani Mercado ang tulong na maaring maibigay ni Presidente Rodrigo Duterte noong ito'y nangangampanya pa sa kanilang lugar sa kaso ng kanyang asawa. Binanggit niya sa amin yon a few years ago during his visit sa amin nung nangangampanya siya. Pero naniniwala ako sa sinasabi niya na we have to go and pass through the process of law. So yan ang ginagawa natin ngayon. Kasama rin sa humarap ngayon sa korte ang Chief of Staff ni Bong at co-accused na si Richard Cambe. Itinakda muli ng Sandigan Bayan ang pagdinig sa kaso ni Revilla sa darating na February 9 ngayong taon. Monokson, UNTV News and Rescue, Sandigan Bayan.